Ang Salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ikalawang Samuel Kapitulo 1. Nalaman ni David ang pagkamatay ni Saul. Bumalik sina David sa Ziklag pagkatapos nilang matalo ang mga Amalekita. Patay na noon si Saul. Nanatili sila ng 2 araw sa Ziklag. Nang ikatlong araw, may dumating na tao sa Ziklag mula sa kampo ni Saul, punit ang damit niya at may alikabok ang ulo bilang pagluluksa. Lumapit siya kay David at yumukod bilang paggalang sa kanya. Tinanong siya ni David, "Saan ka nang galing?" Sumagot siya, "Nakatakas po ako mula sa kampo ng mga Israelita." Nagtanong si David, "Bakit? Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin." Sinabi niya, "Tumakas po ang mga sundalo ng Israel sa labanan. Maraming napatay sa kanila pati na po si Saul at ang anak niyang si Jonathan." Nagtanong si David sa binata, "Paano mo nalamang patay na sina Saul at Jonathan?" Ikinwento ng binata ang nangyari, "Nagkataon na nandoon po ako sa bundok ng Gilboa, at nakita ko roon si Saul na nakasandal sa sibat niya. Palapit na po sa kanya ang mga kalaban na nakasakay sa mga karwahe at kabayo. Nang lumingon siya, nakita niya ako at tinawag niya ako. Sumagot ako, 'Ano po ang maitutulong ko?' Tinanong niya kung sino ako. Sumagot ako na isa akong Amalekita. Pagkatapos, nakiusap siya sa akin, 'Lumapit ka rito at patayin mo ako, tapusin mo na ang paghihirap ko.' Gusto ko nang mamatay dahil hirap na ako sa kalagayan ko. Kaya nilapitan ko siya at pinatay dahil alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa grabeng sugat na natamo niya. Pagkatapos, kinuha ko po ang korona sa ulo niya at pulse eres sa kamay niya, at dinala ko po rito sa inyo." Nang marinig ito ni David at ng mga tauhan niya, pinunit nila ang kanilang mga damit bilang pagluluksa. Umiyak at nag-ayuno sila hanggang gabi para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan, at para sa mga mamamayan ng Panginoon, ang bayan ng Israel, dahil marami ang namatay sa digmaan. Tinanong pa ni David ang binatang nagbalita sa kanya, "Taga saan ka?" Sumagot siya, "Isa po akong dayuhang Amalekita na nakatira sa lupain ninyo." Nagtanong si David, "Bakit hindi ka man lang natakot na patayin ang piniling hari ng Panginoon?" Pagkatapos, tinawag ni David ang isa sa mga tauhan niya at inutusan, "Patayin mo ang taong ito." Pinatay nga ng tauhan niya ang tao. Sinabi ni David, "Ikaw ang dapat sisihin sa kamatayan mo. Ikaw na mismo ang tumstigo laban sa sarili mo nang sabihin mong pinatay mo ang piniling hari ng Panginoon." Ang awit ng kalungkutan ni David para kina Saul at Jonathan. Gumawa si David ng isang awit para kay Saul at sa anak nitong si Jonathan, at iniutos niyang ituro ito sa mga mamamayan ng Juda. Tinawag itong awit tungkol sa pana at nakasulat ito sa aklat ni Jashar. Ito ang panaghoy niya, "O Israel, ang mga dakilang mandirigma mo'y namatay sa kabundukan mismo ng Israel. Napatay din ang mga magigiting mong sundalo. Huwag itong ipaalam sa Gat, o sa mga lansangan ng Ashkelon. Baka ikagolek ito ng mga babaeng Filisteo na hindi nakakakilala sa Diyos. O bundok ng Gilboa, wala sanang ulan o hamog na dumating sa iyo. Wala sanang tumubong pananim sa iyong bukirin upang ihandog sa Diyos, sapagkat diyan nadungisan ng mga kaaway ang pananggalang ng magiting na si Haring Saul. At wala nang magpapahid dito ng langis upang ito ay linisin at pakantaban. Sa pamamagitan ng espada ni Saul at pana ni Jonathan, maraming magigiting na kalaban ang kanilang napatay. Minahal at kinagiliwan ng mga Israelita sina Saul at Jonathan. Magkasama sila sa buhay at kamatayan. Sa digmaan, mas mabilis pa sila sa agila at mas malakas pa sa leon. Mga babae ng Israel, magdalamhati kayo para kay Saul. Dahil sa kanya ay nakapagsuot kayo ng mga mamahaling damit at alahas na ginto. Ang magigiting na sundalo ng Israel ay napatay sa labanan. Pinatay din si Jonathan sa inyong kabundukan. Nagdadalamati ako sa iyo, Jonathan kapatid ko. Mahal na mahal kita, ang pagmamahal mo sa akin ay mas higit pa sa pagmamahal ng mga babae. Nangabuwal ang magigiting na sundalo ng Israel. Ang kanilang mga sandata ay nanggawala. Ikalawang Samuel Kapitulo 2. Ginawang hari ng Juda si David. Pagkatapos nito, nagtanong si David sa Panginoon, "Pupunta po ba ako sa isa sa mga bayan ng Juda?" Sumagot ang Panginoon, "Pumunta ka." Muling nagtanong si David, "Saan po roon?" Sumagot ang Panginoon, "Sa Hebron." Kaya pumunta roon si David kasama ang dalawa niyang asawang sina Ahinoam na taga Jezreel at Abigail na biyuda ni Nabal na taga Carmel.
Isinama rin ni David ang mga tauhan niya at mga pamilya nila, at doon sila tumira sa Hebron at sa mga lugar sa paligid nito. Di nagtagal, pumunta ang mga pinuno ng Juda sa Hebron, at pinahiran ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Juda. Nang mabalitaan ni David na ang mga taga Jabes Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga mensahero na nagsabi, "Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa ipinakita niyong kabutihan kay Saul na hari ninyo sa pamamagitan ng paglilibing sa kanya. Ipakita sana ng Panginoon ang pagmamahal at katapatan niya sa inyo, at ipapakita ko rin sa inyo ang kabutihan ko dahil sa ginawa ninyo. At ngayon, magpakatatag kayo at lakasan niyo ang loob niyo kahit patay na ang hari ninyong si Saul. Ako naman ay pinili ng mga taga-Juda bilang kanilang hari." Ang alitan sa pagitan ng pamilya nina David at Saul. Ngayon, ang commander ng mga sundalo ni Saul, na si Abner na anak ni Ner ay pumunta sa Mahanaim kasama si Ishbosheth na anak ni Saul. Doon, hinirang niyang hari ng buong Israel si Ishbosheth, kasama na rito ang mga lugar ng Gilead, Ashuri, Jezreel, Ephraim at Benjamin. Si Ishbosheth ay 40 taong gulang nang maging hari ng Israel, at naghari siya sa loob ng 2 taon. Si David naman ang kinikilalang hari ng mga taga-Juda, at naghari siya sa Juda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan. Doon siya nanirahan sa Hebron. Isang araw, nagpunta si Abner sa Gibeon mula sa Mahanaim kasama ang mga tauhan ni Ishbosheth. Sinalubong sila ni Joab na anak ni Zeruiah, kasama ng iba pang mga tauhan ni David doon sa imbakan ng tubig sa Gibeon. Umupo ang grupo ni Abner sa kabilang panig ng imbakan ng tubig at ang grupo naman ni Joab ay naupo rin sa kabilang panig. Sinabi ni Abner kay Joab, "Paglabanan natin sa ating harapan ang ilan sa mahuhusay nating sundalo." Pumayag si Joab, at tumayo ang 12 tauhan ni Ishbosheth na mula sa lahi ni Benjamin para makipaglaban sa 12 tauhan ni David. Hinawakan nila ang ulo ng isa't isa at nagsaksakan hanggang sa mamatay silang lahat. Kaya tinawag na Helkat Hasurim ang lugar na iyon sa Gibeon. At nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng 2 grupo. At ng araw na iyon, natalo si Abner at ang mga tauhan ng Israel laban sa mga tauhan ni David. Kasama sa labanan ng 3 anak ni Zeruiah na sina Joab, Abishai at Asahel. Mabilis tumakbo si Asahel gaya ng osa, at hinabol niya si Abner ng walang lingon-lingon. Nang lumingon si Abner, nakita niya ito at tinanong, "Ikaw ba iyan, Asahel?" Sumagot si Asahel, "Ako nga." Pagkatapos, sinabi ni Abner sa kanya, "Huwag mo na akong habulin, iyong isa na lang sa mga kasama ko ang habulin mo at kunin mo ang kagamitan niya." Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya. Muling sinabi ni Abner kay Asahel, "Tumigil ka sa paghabol sa akin. Huwag mo akong piliting patayin ka. Wala na akong mukhang may haharap sa kapatid mong si Joab kung papatayin kita." Pero hindi tumigil si Asahel sa paghabol sa kanya, kaya tinusok niya ito ng dulo ng sibat, at tumagos ito hanggang sa likod. Bumagsak siya sa lupa at tuluyang namatay. Napahinto ang lahat ng dumadaan sa lugar na kinamatayan ni Asahel. Nang malaman ni Joab at Abishai ang nangyari, hinabol nila si Abner. Papalubog na ang araw nang makarating sila sa burol ng malapit sa Gia, sa daang papunta sa ilang ng Gibeon. Nagtipon kay Abner sa itaas ng burol ang mga sundalo mula sa lahi ni Benjamin para maghanda sa pakikipaglaban. Sinigawan ni Abner si Joab, "Itigil na natin ang patayang ito. Hindi mo ba naunawaan na sama lang ng loob ang ibubunga nito? Kailan mo patitigilan ang mga tauhan mo sa paghabol sa aming mga kadugo nyo?" Sumagot si Joab, "Tinitiyak ko sa iyo, sa harap ng presensya ng Diyos na buhay, na kung hindi mo yan sinabi patuloy kayong hahabulin ng mga tauhan ko hanggang umaga." Kaya pinatunog ni Joab ang trumpeta, at ang lahat niyang tauhan ay tumigil sa pagtugis sa mga Israelita. At tumigil ang labanan. Buong gabing naglakad si Abner at ang mga tauhan niya sa lambak ng Jordan. Tumawid sila sa ilog ng Jordan at nagpatuloy sa paglalakad buong umaga hanggang sa makarating sila sa Mahanaim. Nang huminto si Joab sa paghabol kay Abner, siya at ang mga tauhan niya ay umuwi na rin. Nang tipunin ni Joab ang mga tauhan niya, nalaman niyang bukod kay Asahel, 19 ang napatay sa kanila. Pero 360 na po ang napatay nila sa mga tauhan ni Abner, at ang lahat ng iyon ay mula sa lahi ni Benjamin. Kinuha ni Joab ang bangkay ni Asahel at inilibing sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem.
Pagkatapos, buong gabi silang naglakad, at kinaumagahan, nakarating sila sa Hebron. Ikalawang Samuel Kapitulo 3. Iyon ang simula ng mahabang labanan sa pagitan ng mga matatapat na tauhan ni Saul at ni David. Lumakas ng lumakas ang grupo ni David. Pero ang kay Saul naman ay hamina ng hamina. Ito ang mga anak na lalaki ni David na isinilang sa Hebron, si Amnon ang panganay, na anak niya kay Ahinoam na taga Jezreel. Si Kilib ang pangalawa, na anak niya kay Abigail, ang byuda ni Nabal na taga Carmel. Si Absalom ang pangatlo, na anak niya kay Maaka, ang anak ni Haring Talmai ng Gesher. Si Adoniah ang pang-apat, na anak niya kay Haggad. Si Shephatiah ang panglima, na anak niya kay Abital. Si Ithrim ang pang-anim, na anak niya kay Egla. Sila ang mga anak ni David na isinilang sa Hebron. Kumampi si Abner kay David. Habang patuloy ang labanan sa pagitan ng mga tauhan ni Saul at ni David, naging makapangyarihang pinuno si Abner sa mga tauhan ni Saul. Isang araw, inakusahan ni Ishbosheth si Abner, bakit mo sinipungan ang isa sa mga asawa ng ama kong si Saul? Ang tinutukoy ni Ishbosheth ay si Rizpah na anak ni Aya. Nagalit si Abner sa sinabi ni Ishbosheth, kaya sumagot siya, iniisip mo bang pinagtaksilan ko ang iyong ama, at kumakampi ako sa Juda? Mula pa noon, matapat na ako sa iyong ama, sa pamilya niya at mga kaibigan, at hindi kita ibinigay kay David. Pero ngayon, inaakusahan mo akong nagkasala dahil sa isang babae. Kung ganyan din lang, mabuti pang tulungan ko na lang si David na matupad ang ipinangako ng Panginoon sa kanya, at parusahan sana ako ng matindi ng Diyos kapag hindi ko siya tinulungan. Ipinangako ng Panginoon na hindi na niya paghahariin ang sinumang kalahi ni Saul kundi si David ang paghahariin niya sa Israel at Juda, mula Dan hanggang sa Beersheba. Hindi na nang ahas pang magsalita si Ishbosheth dahil natatakot siya kay Abner. Pagkatapos, nagsugo si Abner ng mga mensahero kay David na sinasabi, kayo ang dapat na maghari sa buong lupain ng Israel. Gumawa po tayo ng kasunduan at tutulungan ko kayong masakop ang buong bayan ng Israel. Sumagot si David, sige, pumapayag akong makipagkasundo sa isang kondisyon, ibalik ninyo sa akin ang asawa kong si Michal na anak ni Saul sa pagpunta ninyo rito. Pagkatapos, nagsugo si David ng mga mensahero kay Ishbosheth para sabihin, ibalik mo sa akin ang asawa kong si Michal, dahil ipinagkasundo kaming ipakasal kapalit ng 100 buhay at balat ng pinagtulian ng mga Filisteo. Kaya ipinag-utos ni Ishbosheth na bawiin si Michal sa asawa nitong si Paltiel na anak ni Laish. Umiiyak na sumunod si Paltiel kay Michal hanggang sa Baurim. Sinabihan siya ni Abner na umuwi na, at umuwi nga ito. Nakipag-usap si Abner sa mga tagapamahala ng Israel. Sinabi niya, matagal nyo nang gustong maging hari si David. Ito na ang pagkakataon nyo, dahil nangako ang Panginoon sa lingkod niyang si David na sa pamamagitan niya, ililigtas niya ang mga mamamayan niyang Israelita sa kamay ng mga Filisteo at sa lahat ng kalaban nito. Nakipag-usap din si Abner sa lahi ni Benjamin. At pumunta siya sa Hebron para sabihin kay David na sinusuportahan ng mga mamamayan ng Israel at Benjamin ang pagiging hari niya sa kanila. Nang dumating si Abner sa Hebron kasama ang 20 niyang tauhan, nagdaos si David ng pagdiriwang para sa kanila. Sinabi ni Abner kay David, mahal na hari, payagan niyo po akong umalis para kumbansihin ang lahat na mamamayan ng Israel na suportahan kayo bilang hari. Sa ganitong paraan, makikipagkasundo sila sa inyo na tatanggapin nila kayo bilang hari. Pagkatapos, makakapamuno na po kayo sa buong Israel, sa paraang gusto ninyo. At hinayaan ni David si Abner na umalis ng matiwasay. Pinatay ni Joab si Abner. Dumating si Joab at ang ibang tauhan ni David sa Hebron mula sa pagsalakay, at marami silang dalang samsam mula sa labanan. Pero wala na roon si Abner dahil pinaalis na siya ni David ng matiwasay. Nang mabalitaan ni Joab na pumunta si Abner sa hari at pinaalis ng matiwasay, pumunta si Joab sa hari at sinabi, ano po ang ginawa nyo? Pumunta na sa inyo si Abner, bakit pinaalis pa ninyo? Ngayon, wala na siya. Kilala niyo naman si Abner na anak ni Ner, pumunta siya rito para dayain at obserbahan ang bawat kilos ninyo. Iniwan agad ni Joab si David, at nag-utos siyang habulin si Abner. Inabutan nila ito sa balon ng sira at dinala pabalik sa Hebron. Pero hindi ito alam ni David. Nang naroon na si Abner sa Hebron, dinala siya ni Joab sa may pintuan ng lungsod at kunwari ay kakausapin niya ito ng silang dalawa lang.
At doon sinaksak ni Joab si Abner sa tiyan bilang paghihiganti sa pagpatay ni Abner sa kapatid niyang si Asahel. At namatay si Abner. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Alam ng Panginoon na inosente ako at ang mga tauhan ko sa pagkamatay ni Abner na anak ni Ner. Si Joab at ang pamilya niya ang may pananagutan dito. Sampihin nawa ang pamilya niya at huwag mawala ng may sakit na tulo, malubhang sakit sa balat, pile, mamamatay sa labanan, at namamalimos." Kaya pinatay ni Joab at ng kapatid niyang si Abishai si Abner dahil pinatay nito ang kapatid nilang si Asahel sa labanan doon sa Gibeon. Pagkatapos, sinabi ni David kay Joab at sa lahat ng kasama niya, "Punatin ninyo ang inyong mga damit at magsuot kayo ng sako. Magluksa kayo habang naglalakad sa unahan ng bangkay ni Abner sa paglilibing sa kanya." Nakipaglibing din si Haring David na sumusunod sa bangkay. Inilibing si Abner sa Hebron, at labis ang pag-iyak ni Haring David doon sa pinaglibingan. Ganoon din ang lahat ng tao na nakipaglibing. Inawit ni Haring David ang awit ng kalungkutan para kay Abner. Bakit namatay si Abner na gaya ng isang kriminal? Hindi ginapos ang mga kamay niya ni Ikan-adina ang mga paa niya, pero pinatay siya ng masasamang tao. Muling iniyakan ng mga tao si Abner. Nang araw na iyon, hindi kumain si David, kaya pinilit siya ng mga tao na kumain. Pero nanumpa si David, "Parusahan sana ako ng matindi ng Diyos kapag kumain ako ng anuman bago lumubog ang araw." Natuwa ang mga tao sa mga sinabi ni David. Pati na rin ang lahat ng ginagawa ni David ay kanilang ikinatuwa. Kaya nalaman ng lahat ng mamamayan ng Israel na walang kinalaman si Haring David sa pagkamatay ni Abner. Pagkatapos, sinabi ni David sa mga tauhan niya, "Hindi niyo ba naiisip na napatay ang isang makapangyarihang pinuno ng Israel sa araw na ito? At kahit ako ang piniling hari ngayon, hindi ko kaya sina Joab at Abishai na mga anak ni Zeruiah. Mas malakas sila sa akin. Kaya ang Panginoon na lang ang maghihiganti sa masasamang taong ito dahil sa kasamaang ginawa nila." Ikalawang Samuel Kapitulo 4, Pinatay si Ishbosheth. Nang marinig ni Ishbosheth na anak ni Saul, na pinatay si Abner sa Hebron, pinagharian siya ng matinding takot pati na ang lahat ng mamamayan ng Israel. May 2 tauhan si Ishbosheth na namumuno sa pagsalakay sa mga lungsod ng mga kalaban, sina Baana at Rekab. Mga anak sila ni Rimon na taga Beerot, mula sa lahi ni Benjamin. Ang Beerot ay sakop ngayon ng Benjamin dahil tumakas ang mga unang naninirahan dito papuntang Gitim. Hanggang ngayon, naninirahan pa rin sila roon bilang mga dayuhan. Ang isa pang anak ni Saul na si Jonathan ay may anak na nalumpo, si Mephibosheth. 5 taong gulang ito nang dumating ang balitang napatay sina Saul at Jonathan sa labanan sa Jezreel. Nang marinig ng tagapag-alaga ni Mephibosheth ang balita, binuhat niya ito at tumakas. Pero dahil sa pagmamadali, nabitawan niya ang bata at nalumpo. Isang araw, nagpunta sa bahay ni Ishbosheth sina Rekab at Baana na mga anak ni Rimon na taga Beerot. Tanghaling tapat nang dumating sila habang nagpapahinga si Ishbosheth. Pumasok sila sa bahay na kunwari ay kukuha ng trigo. Dumiretso sila sa kwarto ni Ishbosheth kung saan nakahiga ito sa kama niya at pagkatapos, sinaksak nila ito sa tiyan. Pinutol nila ang ulo ni Ishbosheth at dinala nila ito sa kanilang pagtakas. Buong gabi silang naglakbay sa lambak ng Jordan. Pagdating nila sa Hebron, dinala nila kay David ang ulo ni Ishbosheth at sinabi, "Narito po ang ulo ni Ishbosheth ang anak ni Saul na kalaban nyo, na nagtangka sa inyong buhay. Sa araw na ito, ipinaghiganti kayo ng Panginoon laban kay Saul at sa kanya." Sumagot si David, "Sasabihin ko sa inyo ang totoo sa presensya ng Panginoon na buhay, na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Noon ay may taong pumunta sa akin sa Ziklag at sinabing patay na si Saul, akala niya ay magandang balita ang dala niya sa akin. Sa halip, ipinadakip ko siya at ipinapatay. Iyon ang gantimpalang ibinigay ko sa balitang inihatid niya sa akin. Ngayon, anong gantimpala ang ibibigay ko sa masasamang taong gaya niyo na pumatay ng isang inosenteng tao sa sarili nitong tahanan at sa sarili niyang higan? Hindi ba't nararapat na patayin ko kayo para mawala na kayo sa mundo?" Kaya iniutos ni David sa mga tauhan niya na patayin sina Rekab at Baana, at sinunod nila ito. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid, at ibinitin ang kanilang katawan malapit sa imbakan ng tubig ng Hebron. Pagkatapos, kinuha nila ang ulo ni Ishbosheth, at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron. Ikalawang Samuel Kapitulo 5,
Naging hari si David ng Israel. Ang lahat ng lahi ng Israel ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, "Kadugo niyo po kami." Mula pa noong una, kahit si Saul pa ang hari namin, kayo na ang namumuno sa mga Israelita sa kanilang mga pakikipaglaban. At sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kung Israelita gaya ng paggabay ng isang pastol sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila. Kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapamahala ng Israel sa presensya ng Panginoon. At pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. Si David ay 30 taong gulang nang maging hari ng Israel, at naghari siya sa loob ng 40 taon. Naghari siya sa Juda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan habang nakatira siya sa Hebron, at taon ang paghahari niya sa buong Israel at Juda habang nakatira siya sa Jerusalem. Sinakop ni David ang Jerusalem. Isang araw, pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Jerusalem para salakayin ang mga Jebuso na nakatira roon. Sinabi ng mga Jebuso kay David, "Hindi kayo makakapasok dito sa Jerusalem. Kahit mga bulag at payle ay kaya kayong pigilan para hindi kayo makapasok." Sinabi nila ito dahil iniisip nilang hindi makakapasok sina David. Pero nasakop ni David at ng mga tauhan niya ang matatag na kampo ng Zion, na tinatawag ngayong lungsod ni David. Nang hindi pa napapasok ni David ang Jerusalem, sinabi niya sa mga tauhan niya, "Doon kayo dumaan sa daanan ng tubig para makapasok kayo sa Jerusalem at talunin niyo ang mga bulag at payle, na mga Jebuso." Kinamumuhian ko sila. Diyan nagsimula ang kasabihang, hindi makakapasok ang mga bulag at payle sa bahay ng Panginoon. Matapos sakupin ni David ang matatag na kampo ng Zion, doon na siya tumira at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ito ng pader sa palibot mula sa mababang bahagi ng lungsod. Lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David kasama ng mga karpintero at kantero, at may dala silang mga trosong sidro para maipagpatayo ng palasyo si David. At naunawaan ni David na ang Panginoon ang nagluklok sa kanya bilang hari ng Israel at nagpaunlad ng kaharian niya para sa mga mamamayang Israelita. Nang lumipat siya mula sa Hebron papuntang Jerusalem, marami pa siyang naging asawa, ang iba sa kanila ay mga alipin niya, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Ito ang mga pangalan ng mga anak niyang lalaki na ipinanganak sa Jerusalem: Shemua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibar, Elishua, Nepheg, Japhia, Elishama, Eliada at Eliphelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari ng Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan ito ni David, kaya pumunta siya sa isang matatag na kuta. Dumating ang mga Filisteo at nagkampo sa lambak ng Rephaim. Kaya nagtanong si David sa Panginoon, "Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Ipapatalo niyo po ba sila sa amin?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, lumakad kayo, dahil siguradong ipapatalo ko sila sa inyo." Kaya nagpunta sina David sa Baal Perazim, at doon natalo nila ang mga Filisteo. Sinabi ni David, "Nilipol ng Panginoon ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragasang baha sa harapan ko." Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Iniwanan doon ng mga Filisteo ang mga Diyos-dayosan nila, at dinala ito ni David at ng mga tauhan niya. Bumalik ang mga Filisteo at muling nagkampo sa lambak ng Rephaim. Kaya muling nagtanong si David sa Panginoon, at sumagot ang Panginoon, "Huwag niyo agad silang salakayin kundi palibutan muna, at saka niyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig niyo na parang may nagmamarch ang mga sundalo sa taas na bahagi ng puno ng balsamo, dali-dali kayong sumalakay dahil iyon ang tanda na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga Filisteo." Ginawa nga ni David ang iniutos ng Panginoon sa kanya, at pinagpapatay nila ang mga Filisteo mula sa Gebo hanggang sa Gezer.